I filed for a sick leave to heal my wounds, but not my mind. The freshness of the memory is still there. I cannot afford to see Miko. I might be tongue-tied or remain silent. I cannot justify what happened. Sandaling panahon lamang yun at kailangan ko na ulit pumasok sa paaralan. May final project pa akong kailangang i-check. Going back to school is a struggle. I cannot stop thinking about what happened to my life. It was ruined. Pilit na bumabalik yun, maging ang kataksilan ni Miko. How did Miko afford to cheat? Hindi ko lubos maisip na ang lapit lang din ng babaeng pinagpalit niya sa akin. Kabilang mesa lang pala ng faculty room. Hindi pala si Miko ang endgame ko. Kung sa larong chess ay naagaw siya ng ibang reyna habang ako ay nahuli ng ibang hari. Kung binigay ko ba sa kanya, maghahanap kaya siya ng iba? And will I be miserable like this? Will I lose it to someone I don't know? Pinilig ko ang ulo ko at pilit iyong kinalimutan. Life never stops there. I should walk and crawl just to continue living. Hindi pwedeng basta tumigil. Walang titigil, Freya. Though I'm not in the mood and I'm not yet totally okay, but I still need to do my job. My respective job. A sarcastic smirk left my lips. Kahit mahirap at masakit pa rin, ay pumasok ako sa paaralan. Hindi ako handang makita sila ngunit kailangan. I need a formal breakup to get my peace of mind back. I need to end it formally. Sa pinto pa lang ay nakita ko na sila. And I think I have sore eyes. Masakit sa matang makita ang boyfriend ko na malapit sa co-teacher ko. Nakaupo sa mesa si Ma'am Ina habang nakakulong sa bisig ni Miko na paupong nakaharap sa kanya. Parehong nakangiti at miminsang hinahaplos ng babae ang buhok niya. Ganun na lang ba yun? How about me? I felt so unwanted. Yan lang ang kaya kong i-address sa nararamdaman ko. Pinapakita na ba sa akin na hindi ako kailangan? Do I not belong here? Nadaanan ko sila ngunit ni isang sulyap ay hindi nila ako binigyan. Nasa lubong ko lamang ang naaawang tingin ni Ma'am Tan. Kahit pilit ay nginitian ko ito. Okay ka lang ba, Ma'am Freya? Hinagod nito ang likod ko at tinulungan akong mag-ayos ng gamit. Okay lang ba ako? Hindi ko sigurado. Hindi ko po alam. Mahinahong sagot ko sa kanya. Hindi na siya nagsalita pa at tanging hingang malalim lamang ang narinig ko mula kay Ma'am Tan. Maaaring natatakot na magtanong kahit na panay ang sulyap niya sa mesa nila Miko. Break na ba sila ni Miko? Bulong lang yun ngunit umabot sa tenga ko. Natigil ako ngunit hindi niningon ang nagsalita. Kita naman na wala na kami at hindi ko balak na ikalat yun gayong nasa harap na nila ang ebidensya. Siguro, lagi naman ganyan sina Sir Miko at Ma'am Ina. Minsan nga sabay pa silang magbasa ng pulang libro. Isa pang bulong yun mula kung saan ngunit hindi ko binigyan ng pansin. Wala na rin naman ako magagawa kung sila na. Mabuti na rin yun, lalo pat guilty ako. I felt guilty for committing one night stand with a stranger. Kahit pa hindi ko binalak, hindi pa rin dapat. Sige, Ma'am Freya, may klase pa ako. Nagmamadaling umalis si Ma'am Tan, maging ang iba. Oras na ng klase ngunit nanatili ako sa mesa ko. Ni hindi ko sigurado kung kaya ko bang humarap sa mga estudyante ko. I seriously doubt it. Do I still deserve this table? This title? Naging tahimik ang paligid at tila nakikiayon sa pakiramdam ko. Lumingon-lingon pa ako at mukhang ako na lang ang naiwan sa area na ito bukod sa dalawang guro sa kabilang pader na ng faculty. Kahit lumingon sila ay hindi nila ako makikita. Hindi ako naniniwala na ngayon lang naging sila ni Miko. Sa tingin ko ay matagal na silang may relasyon ni Ma'am Ina base sa narinig ko. For a long time now, I have been unaware that I have been cheated. Masyado silang wild sa bar at tila matagal na sila sa ganong gawain. And perhaps, Ina's purpose in giving me the invitation is for me to witness their wildness or their hidden relationship. I was fooled. I slowly walked towards Mika's table. Walang kahit ano sa mesa niya bukod sa mga exam papers. Hinanap ko pa sa folder case ang libro ngunit wala ron. Maraan kong binuksan ang drawer ng mesa at bumungad sa akin ang pulang libro. Ganun pa rin at hindi kita ang pamagat nun. Dito interesante si Ma'am Ina. Nagdalawang isip pa akong buksan yun, ngunit nanalo ang kuryosidad ko. And what was written inside shook me to the core.
Kusang lumipad ang palad ko sa bibig at natakpan ang umawang na mga labi. Ang mga mata ko ay bahagyang nanlaki at muntik nang mapasigaw. I can't believe I'm seeing such things. The book contains explicit content about sexual intercourse. Unang page pa lang yun, ngunit hindi ko na masikmura. Sa ikalawang pahina ay gusto ko nang masuka. There are suggested positions as well as illustrations on how to perform them. I even noticed some handwriting at the bottom. I had an incredible time with Ina. I'm hoping to try it out with Freya. That is what he has put down with his signature below. Maging sa sumunod na pahina ay ganun. It's like they are exploring together. Matagal na ba? I can't believe this. I loved the wrong person and got bewitched by a girl named Ina. Kapahamakan pala ang dulot nila sa buhay ko. If I just knew, I would never have opened my doors to any of them. I lost my strength, seeing and concluding the evidence I saw. Maging pagpasok sa classroom ay dala ko ang bigat ng damdamin ko. Hindi makapaniwala sa natuklasan at tila nasayang lamang ang 5 taong relasyon namin. And here I was, trying to save the sinking boat. But the truth was, it has already sunken. Please be ready with your videos. We'll watch them. Yun na lamang ang sinabi ko. Inayos ko ang TV ng classroom at hinayaan silang magpunta sa grupo nila. I gave them the rubrics and rewards they might get from me. I simply want this to get over with and go home. Masyado akong binabagabag ng natuklasan ko. Ma'am, since I did it alone, pwede po bang unahin na natin ang video ko? Lumapit si Sally at inabot sa akin ang flash drive niya. Kumunot pa ang noo ko dahil sa hindi mapuknat ng ngisi niya. Ngunit hinayaan ko siya at pinagbigyan. Umayos ang klase at hinintay mag-loading ang iniplug kong flash drive sa TV. Minanikpula ko pa yon gamit ang remote para mapunta sa video. Even I became serious watching it. Napokus ko ang sarili ko sa panonood upang matingnan kung nasunod ang rubrics. And of course, to distract myself. Sa una ay mga sasakyan ang nandun. Malabo pa at nakakahilo ang video na nakapagpakunot ng noo ko. Mukhang wala yung cut at tuloy-tuloy lang na kinuha. Luminaw ang paligid at naging maingay ang video. Body shot! Body shot! Kasunod ay mga sigawan. Malikot na mga ilaw at tumatalon-talon ng mga tao. I got glued to my place when I saw a glimpse of my tube dress. Napadako kay Sally ang mga mata ko na bumigkas pa ng surprise kahit walang tunog. Mga singhapan ang narinig ko sa klase at kita na ngayon sa video sina Miko at Ina na naghahalikan habang ako ay nasa gilid lamang at pinapanood sila. Hindi ko mapigilan ang panginginig ng mga kamay ko at nanghina ang mga tuhod ko matapos makita sa video kung paano ko tuloy-tuloy na ininom ang alak. Kumakabog ang dibdib ko sa bawat segundong nadadagdag sa video. Hanggang saan ang nakuhanan niya? And I think I know where it is going. Because the next scene made my eyes glisten with tears. Maging ang klase ay nanatiling tahimik at nakaawang ang mga bibig. There, in the video, I was dancing wildly with the man. Ngayon, malinaw sa mata ko ang lalaking kasayaw. The pleasure and highness are evident in how I move my body. My gosh! Si Ma'am ba talaga yan? Ano yan? Patungo sa porn? I can't believe my ethics teacher has scandalous behavior. Huwag kayong judgmental, buhay niya yan. Kusang pumatak ang luha ko matapos makita ang sarili ko sa loob ng hotel room. Malinaw din na nakita kung paanong nangyari ang gabi yun. Hala, tahimik pero nasa loob pala ang kulo. Paano siya naging guro? Ethics pa man din. Hindi pala siya good role model. Bad pala. Hindi ko maintindihan ng iba. Basta pulos pang huhusga ang mga naririnig ko. No, hindi pwede. Gusto kong isigaw yon at ipagtanggol ang sarili ko. Ngunit hindi ko mahanap ang boses ko. Hindi ko naman talaga ginusto. Ngunit sinong maniniwala? My reputation was ruined. Maging ang pangalan ko ay nadungisan. Naging magulo ang klase at tinapunan ako ng masasama at nakadidiring tingin. Para akong bagay na hindi mapapakinabangan. Wait, please. Stop it! Sumigaw ako at pilit na ginustong magpaliwanag. Ngunit walang nakikinig.
May iilan pa akong nakitang mga estudyante na nakatingin sa bintana at nakataas ang mga cellphone na pilit kinukuhanan ng video. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa sa nangyayari. I'm not sure how I'll defend myself from humiliation and judgment. Ni walang gustong makinig sa akin. Para akong nawalan ng kapangyarihan. Teacher ako, pero hindi ko maipagtanggol ang sarili ko. Wala naman akong laban at nakahain na sa kanila ang nakadidiring gawain ko raw. Humusga sila nang hindi man lang ako tinatanong. Lalo silang dumami na nanonood sa labas at lalong umingay sa sigawan nila. Hindi ko alam kung saan nabanda ang video at hindi ko na kayang panoorin yon. I felt so helpless. Tears streamed down my cheeks. My entire body and hands were trembling. I can't even lift my finger. I felt so low and degraded. Kung hindi pa tumayo si Marjorie at pinatay ang TV ay hindi sila titigil. May iilan na nagreklamo at nabitin pa raw na siyang nagpasakit lalo sa damdamin ko. Ma'am, sendan mo ako ng original copy ah. Ma'am, live na lang para intense. I'm willing to pay. Ma'am, baka naman. Ang wild po pala ninyo. Ma'am, single na tatay ko. Pwede kayo? Gusto kong takpan ng mga tenga ko sa lahat ng yun. Ni ayaw kong makarinig ng isa pa sa mga yun. Pakiramdam ko inaapak-apakan ako. I became muted in protesting and fighting for my rights and they became deaf and unable to hear me out. Parang tinusok ng milyong karayom ang puso ko sa sakit. Pilit pinipiga at dinudurog. Sumikip ang dibdib ko at hindi makapaniwalang hindi na nila ako kayang respetuhin. Para bang isang circus ang napanood nila na kinatutuwa pa nila. Nagtawanan pa sila at pilit piniplay ang video. Tama na! Wala kayong alam! Si Marjorie ang sumigaw para sa akin. Hinila ako nito kasama ng isang lalaki pa. Ramdam ko ang mga tingin nilang nakasunod at mga bulungan. Dinabas ako ni Marjorie sa room at hinila diretso sa store. Gusto kong magprotesta at pigilan sila. Ayoko doon at mas gusto kong umuwi. I want to go home and forget about this all. Nasana pala hindi na muna ako pumasok sa school. Nasana pala nag-resign na lang ako agad. Why did I even believe that no one has seen what had happened? Yun nga at may video pa. Do they really want me out of this school? And now, do they want me to suffer more? At bakit sa kantin? Kahit nakaunti lang ang estudyante at mga nasa junior high school lang ay nakakahiya pa rin. Hindi malabong hindi kumalat sa buong school ang nangyari. Nandun ang tindera na nakatitig ngunit umiwas din at mabilis na pumasok sa loob ng pinto sa area nila. Ma'am, dito muna kayo. Mamaya po hatid namin kayo pa uwi. Hinawakan nito ng mahigpit ang kamay ko. Hinagod nito ang buhok ko at hinayaan akong umiyak. Ma'am, inom po muna kayo. Ninapag ng lalaki ang bottled water. Nanginginig ko pa yung inabot at ininom. Hindi ako makapagsalita at nahihirapang huminga. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. I was shocked. Paanong nakuhanan niya yun? Buo ang video at tingin ko ay sinadya. Walang pinalagpas na detalye. Sa bawat detalyeng napanood ko ay nagpupuyos ang damdamin ko lalo na nung maalala ang itsura ng lalaki. Sa naisip ay agad na lumipad ang tingin ko sa counter at mula ron ay berdeng mga mata ang nasa lubong ko. Mariin ang titig nito na nagpakilabot sa mga balahibo ko. He's eyeing me shamelessly. It was both piercing and infuriating. Umawang ang labi ko at natigil ang paghinga ko. I am very sure now. How come? Tumayo ako at lumapit sa counter. Gutom ako at nanghihina mula sa pag-iyak. Palapit pa lang ay nanatili ang titig nito sa mga mata ko. Alam kong maga ang mga yun, maging ang ilong ko. Sa kabila ng kaba at takot ay hindi ko siya nilubayan ng tingin. Nasa tapat na niya ako, ngunit hindi pa rin ako nagsalita. Pilit kong inamoy ang paligid, ngunit hindi ko maamoy ang pabangong kumapit noon sa akin. Here, take it. Naglapag ito ng isang box ng buko pie. Tinitigan ko lamang yun. Ang lakas naman ng loob niyang bigyan ako. Sa una pa lang, bakit niya ako bibigyan? Peace offering? Why? Bahagyang nanlaki ang mga mata niya at napaatras sa tanong ko. Agad ko siyang tinaasan ng kilay at binigyan ng masamang tingin. Anong rason niya para bigyan ako ng buko pie? I am very sure he was the man. Pero bakit parang tinatanggi niya? I can see that you are in pain.
Mahinang saad niya na kinangisi ko. In pain because... Hindi siya nagsalita at nanatili lamang nakatingin. How could he? Does he deserve my thank you after what he has done? My virginity is priceless. No amount of money is worthy of my dignity. Nasa bar ka ba kagabi? Diretso at hindi ako kumurap nang tanungin ko yon. Nagdilim ang paningin niya at nagtagis ang mga ngipin. Kita kong kumuyom ang kamay niya, ngunit hindi bumuka ang mga labi. Ngunit kahit ganun, ay hindi kababakasan ng pagsisisi ang kanyang muka. Nahintakutan pa ako nang ito ay magpaskil ng mapanganib na ngisi sa labi. Kusa nga lamang nagpahiwalay ang tingin ko sa kanya nung may humawak sa balikat ko. Paglingon ko ay naaawang tingin mula sa head teacher namin ang nasa lubong ko. To the principal's office, Ma'am Freya. Nangangatog ang binti ko sa kaba. Halos ayaw ko nang pumasok sa opisina niya. I know that once I get inside, I will lose everything. Whatever the reason behind it, they will still kick me out. Sana lang ay hindi ako mawala ng lisensya. Ngunit maging yun ay nanganganib din. Ma'am Freya, I know you know why you were called. Seryoso ang prinsipal na nakasandal sa upuan niya. Walang ngiti at malalim ang tingin. Huminga ako ng malalim at pinit kinalma ang sarili ko. Hindi pwedeng magpanik at baka lumala lamang ang lagay ko. I should think of ways to change his mind. I'm sorry, sir, pero hindi ko po yun ginusto. I was forced. Humina pa ang boses ko sa dulo. Natahimik ito at hindi nagkomento. Hindi ko alam kung magandang senyalis yon o hindi. Are you sure? Pinaningkitan ako nito ng mata na kinaatras ko. Yes, I was there in the bar drinking. They offered their free drink and the next thing I know, I'm wildly dancing. Are you sure you were forced by that man? Mas matatag na tanong nito. Niningon ko siya at baka sahilat siya ng mukha niya na hindi siya naniniwala. Opo. How come? I have known him for so long and he will never commit such a crime. Napalunok ako sa kawalan ng sasabihin. Even I wasn't sure of what happened. Paano ko ba sasabihin na ayaw ng utak ko pero gusto ng katawan ko? Sir, I'm telling the truth. Sa huli, yun ang nabigkas ko. Nagtubig ang mga mata ko at hindi na alam kung paanong ipagtatanggol ang sarili. I'll call him and ask this directly. Inabot nito ang cellphone niya ngunit mabilis akong tumayo at lumapit sa mesa. Pinigilan ko ang siko nito upang hindi dumapo ang telepono sa tinga niya. Kilala niyo po siya? Nanlaki ang mga mata kong nakatingin sa kanya. Kumunot ang noo niya at sinubukang tanggalin ang kamay kong nakahawak sa kanyang siko. Of course, that's why your accusation is not true. Ayos lang naman kahit sabihin mo na nag-hooked up kayong dalawa, Miss Freya. Basta malilinis ang pangalan mo. Binaba nito ang telepono at umabot ng isang folder. Hindi ko pinansin kung ano yun. Sa sobrang tuwa ko, ay niyakap ko pa ang prinsipal. Sa paningin ko ay tutulungan niya ako. Thank you, sir. Kumapit ako sa damit niya at natatawa pa niyang inalis yun. Ngunit hindi ko inasahan ang pagbukas ng pinto. Ano to? Malandi ka? Kasunod ng sigaw ay ang walang habas na paghila sa buhok ko. Mahigpit yon at tila nais alisin maging ang anit ko. Sandali po, hindi po! Sinubukan kong alisin ang kamay niya. Ngunit pilit niya akong hinihila. Han, you got it wrong! Tinutulungan ako ng prinsipal na alisin ang nakasabunot na kamay ng misis niya. Ngunit hindi yun halos mahiwalay sa buhok ko. Mabagsik niya akong binitiwan at tinulak. Napadpad ako sa gilid ng mesa at naramdaman ang sakit na sumigid sa balakang ko. Kusang naglaglagan ang mga luha ko sa sakit na nararamdaman. Nawawalan ng lakas at nahihirapang tumayo. Ikaw na babae ka na may skandal, wag ang asawa ko. Ang landi mo ay wag mong ikalat sa paaralang to. Ididemanda kita at paaalisan ng lisensya. Dinuro-duro pa ako nito at gusto pa sanang sabunutan. Ngunit pinipigilan ito ng prinsipal. Han, stop! Walang ganun! Pilit siyang pinapakalma ng asawa. Ngunit inaabot niya pa rin ako. Gusto pang sumabunot. Wala po akong ginagawang kasalanan. Mali po kayo ng intindi. Marahas kong pinunasan ang mga luha ko at matalim siyang tiningnan. Hindi nagbago ang reaksyon nito at lalo lamang tumalim ang tingin niya. Isa kang malanding kabit?
Layuan mo ang asawa ko, kung hindi ay patatanggalan kita ng lisensya. Salot! Humikbi ako at nagmamakaawang tingin ang dinungaw sa prinsipal. Umiling ito at tila suko na sa asawa niya. Tinuro na lamang nito ang pinto. Senyales na pinapalabas ako. Mag-alsa balutan ka at huwag kang bumalik sa paaralang to. Nakawala ito at marahas akong hinila patayo. Tinulak-tulak pa ako nito palabas ng pinto. Kaya ko pong maglakad at lumayo. Winaksi ko ang kamay niya at binigyan ng masamang tingin na nakapagpataas ng kilay niya. Mas matapang na talaga ang mga kabit ngayon? Malakas pa niyang sinara ang pinto at iniwan ako sa labas. May ilan pang estudyante ron na nagbubulungan. Sa tingin ko ay kalat na ang video sa buong school. Wala na akong mukhang maihaharap sa kanila. Nakayuko kong nilakad ang papuntang faculty. Ang mga kapwa ko guro ay hati ang opinyon. May iilan na nagagalit at may iilan na pinagtatanggol ako. Uy, totoo ba? Kabit ka ni Mr. Reyes? Ma'am Freya, tigresa ka pala. Linagpasan ko sila at tumiretso sa mesa ko. Mabilis kong inayos sa mga gamit at hindi binigyan ng tingin si Ma'am Tan na nakasulyap sa akin. Natigil lamang ako nang may kamay na humila ng siko ko at dumuro sa akin. Nang dahil sa'yo, nadamay kami! Galit na mukha ni Ina ang naharap ko. Habang sa likod nito ay matalim ang mga tinging binibigay sa akin ni Miko. But that didn't scare me. Imbis na maiyak ay natawa ako. Sino bang unang nagtaksil? Sino bang tunay na kumabit? Binagyan ko sila ng nakamamatay na tingin. Hinawi ko ang kamay niyang nakaduro. Tinulak ko ng bahagya na kinaalerto ni Miko. Ngunit hindi ko inasahan ang pagkirot ng puso ko dahil doon. Mas masakit pala kapag hindi na ikaw ang pinaglalaban niya. Ngayon, hindi na ako ang pinagtatanggol niya. May iba na. At mas nakagagalit ngayong punong-puno na ako. Do I deserve this? Sino ba sa atin ang malaswa? Sino ba rito ang may librong ginagaya at ginagawa kahit na parehong profesional at may karelasyon na iba? Sinigaw ko yon na kumuha ng atensyon nila. May nagsinghapan at nagbulungan. Hindi rin nakaligtas sa paningin ko ang pag-irap ni Ina. Bakit? Inggit ka? Kaya ba nakitikim ka rin ng iba? Napaiwas ako ng tingin at hindi nakasagot. Ano bang laban ko? Sa halip